Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang seryosong banta na dapat po nating malaman bilang mga Pinoy crypto traders at saka investors, lalo na kung gumagamit ka ng mobile wallet. Isa pong bagong uri ng malware na tinawag na SparkKitty ang nadiscover ng cybersecurity company na Kaspersky. At ang target nito, mga screenshot ng seed phrase mula po sa gallery ng iyong cellphone. Oo, tama po ang narinig ninyo. Kahit wala kang sinasabi or ginagawa sa wallet mo ngayon, basta nakasave ang screenshot ng seed phrase mo, pwede ka nang manakawan. Ayan. Kaya wag mong palagpasin ang video na ito dahil aalamin natin dito kung paano po ito gumagana, saan po ito kumakalat, at anong apps ang dapat po nating iwasan. At syempre, kung ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto users. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung paano po gumagana ang malware na ito. Yan, ang SparkKitty ay isang uri ng spyware na nagkukubli sa mga mobile apps. Mukha po itong harmless sa una, para bang regular na app tulad ng TikTok Mod, Crypto Tracker, o minsan kahit adult content app. Pero ang totoo, once na ma-install mo po ito, humihingi ito ng developer profile permission. Kapag binigyan mo siya nito, nagkakaroon siya ng special access na parang lusot sa normal na security ng iOS at saka Android. Kapag nailagay na sa phone mo, hindi agad ito kikilos. Maghihintay ito ng tamang pagkakataon. Katulad po ng kapag nag-o-open ka ng crypto wallet mo o support chat. Dito na po hihingi ng permiso para ma-access ang gallery mo. At kapag pumayag ka, ayun na. Tahimik nitong sisiya sa atin ang mga litrato mo gamit ang Optical Character Recognition or OCR. Isa po itong technology na kayang bumasa ng text sa mga larawan. Kaya kung may screenshot ka ng seed phrase mo, bingo! Nakuha na ni SparkKitty ang buong susi or key sa wallet mo. Ngayon ay ano pong klase ng apps ang naglalaman ng malware na ito? Ang nakakatakot, hindi lang ito basta nagkalat sa mga pirated or shady na website. Umabot pa sa mismong Google Play Store at Apple App Store ang ilan sa mga infected na apps. Dalawa po sa mga tinukoy ng Kaspersky ay ang Sowix Wallet Tracker. Yan, at ang Coin Wallet Pro. Ang Sowix Wallet Tracker ay kunwari ay isang portfolio manager na may real-time tracking. Pero ang totoo, isinusubo ka pala sa panganib. Umabot na ito ng mahigit 5,000 na downloads bago po maalis sa Play Store. Yan, ang Coin Wallet Pro naman. Yan ay isa naman po itong multi-chain wallet na app na agresibong pre-promote sa Telegram at saka social media ads. Pero mabilis din po itong inalis nang madiscover ang malware. Kung hindi mo pa ito naririnig, baka ito ay dahil mabilis na rin silang na-take down. Pero hindi ibig sabihin na ligtas na tayo. Baka may susunod pang batch na mas mahirap ng ma-detect. Ngayon ay sino po ang pangunahing target ng malware na ito? Ayan, ang pinaka natukoy ng Kaspersky na target ay ang mga nasa Southeast Asia at saka China. At bilang bahagi ng Southeast Asia, natural na kasama po sa risk ang mga tulad natin dito sa Pilipinas. Lalo na tayong mga Pinoy crypto users na mahilig gumamit ng mobile phones sa lahat, mula po sa pag-check ng ating portfolio hanggang sa pag-transfer ng tokens. Isa pa, karamihan po sa atin ay nagka-screenshot
ng seed phrase para sa safe keeping. Pero ang hindi po alam ng iba, once na may malware sa phone mo, hindi na po ligtas kahit gaano ka pa kaingat. Ngayon ay ano po ang mga dapat nating iwasan at gawin para hindi po tayo mabiktima. Una ay huwag po tayong mag-screenshot ng ating seed phrase. Kahit pa sabihin mong madali lang itong makita sa gallery, iyon po mismo ang kahinaan mo. Ikalawa, kung kailangang i-save ang seed phrase, gawin po ito sa offline method tulad ng pagsusulat sa papel at itago sa ligtas na lugar. Mas mainam kung may backup na secure physical storage na walang koneksyon sa internet. Ikatlo, iwasan po ang pag-install ng mga apps na hindi mo tiyak ang source. Kahit nasa official store pa yan, siguraduhin maraming review at matagal ng verified bago mo i-download. Ikaapat, bantayan po ang mga hinihinging permiso ng app. Kung ang isang wallet app ay humihingi ng access sa iyong gallery, mag-isip ka na. Bakit? Bakit kailangan po nilang bakit kailangan po nila ng ganung permiso kung pera mo lang naman ang hawak mo? Yan. At ang ikalima, mag-install ng antivirus app gaya po ng Kaspersky o iba pang mga trusted na mobile security software. May mga libreng version din na pwede pong makatulong bilang pangunahing proteksyon. Ngayon ay ano po ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors? Napakalaking epekto nito para sa atin. Unang-una, marami po sa atin ang bilang mga Pinoy ang gumagamit ng cellphone para sa lahat ng ating crypto activities. Hindi naman lahat ay may hardware wallet o computer. Kaya kung phone ang primary na gamit natin, mas vulnerable po tayo sa ganitong klase ng malware. Pangalawa, dahil marami po sa atin ang bagong salta dito sa mundo ng crypto, hindi pa natin kabisado ang best security practices. Kaya madali tayong malinlang ng mga helpful apps na ang totoo pala ay mapanlin lang. Pangatlo, kung mawala po sa atin ang ating seed phrase at mapasa kamay ng mga hacker, automatic po na mawawala ang access natin sa mga crypto assets natin. Wala ng customer support, wala na pong recovery. Iyon ang masaklap sa decentralized system. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay isa itong wake-up call para sa lahat ng mga crypto holders, lalo na po dito sa Pilipinas. Lalo na ngayong patuloy na lumalawak ang adoption ng crypto, dapat mas tumalino rin tayo sa cyber hygiene natin. Huwag po nating gawing biro ang seguridad ng crypto wallet natin. Isang simpleng screenshot lamang ng seed phrase ang kailangan ng mga masasamang loob para maagaw ang lahat ng ating pinaghirapan. Mas lalo pa itong nakakabahala dahil ang mga attacker ay nagiging mas sophisticated. Hindi na lang po sila umaasa sa phishing o peking login page. Ngayon, ginagamit na po nila ang gallery ng ating phone. Kaya ngayon pa lang, maglinis ka na ng photo gallery mo. I-delete mo na ang screenshots ng seed phrase mo at kung sa tingin mo ay naka-download ka ng mga apps na kahina-hinala ay i-uninstall mo na agad. Mas maigi na ang sigurado. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.